Magandang gabi ho mga boss, mga kamping, mga kabunyog. Salamat po sa dumadagdag na subscriber. Maski pa siya isa pa dalawa, pwede na yan. Basta masaya tayo. Magbigay lang ho tayo reaction dito, no? Kay Albayalde. Albayalde ready to face ICC if sanctioned by Philippine government. 7 hours ago lang ho ito. At meron ho itong 14 konti pa lang. 1,400 views pa lang as of now. Tama ba to? Oo. Talagang hindi interesado mga viewers sa mga ganito, di ba? Pero kung chismis tungkol sa mga nag-aaway na mag-asawa, madami. Pakinggan natin si Albayalde, no? Mamaya, bigay ho tayo ng reaksyon sa kanya. You did say in an interview that you are ready to face the ICC. Is that correct? Yes, Karen. I'm ready to face the ICC. But what do you mean by ready to face? Do you mean you'll be cooperating with the ICC? If sanctioned by the government. If sanctioned by the government. Yan ang problema eh. No? May kondisyon pa eh. If sanctioned by the government. Si Karen Davila itong nag-interview eh. Idol ko rin ito eh. Allowed and sanctioned by no less than the Department of Justice, Karen. So what do you make of the statement of the Solicitor General, which is the policy of this administration, that essentially they will not assist the ICC, but they are allowing the ICC to interview whoever it needs to, and if the ICC needs to interview you, they'll allow it? Yes, Karen. Number one, we're no longer a member of the ICC since 2019, I think. And of course, that will be a personal decision on our part, as what the Solicitor General have explicitly. Ang tanong lang sa kanya, di ba? Kung papayag siyang ma-interview ng ICC. Oo, hindi lang naman tanong eh, di ba? Ang sagot. Ang layo, para yatang si Harry Roque din to, Tuloy. Said, no? Depende na yan sa amin if we will cooperate or not. But definitely the government will not help or cooperate with the ICC here. No, but the question is, will you allow yourself to be interviewed? Because you said you're ready to face the ICC. So if you need to be interviewed by the ICC, will you allow yourself to be interviewed? I think I will allow myself if and only if the Department of Justice will tell us so. And if there is... Tinuturo niya si Rimulya, no? Maraming problema si Rimulya, no? Kung papayag ka si yung Justice Rimulya, papa-interview ako, pero pag hindi papayag hindi papa-interview. Parang ganun, di ba mga boss? Tuloy. There is an order directly coming from our Department of Justice, Karen. But you already know the position of this government is it's hands off. It's hands off, but it's allowing them in the country. So it's either a yes or no. Will you allow yourself? Will you cooperate? No, without the sanction of the Department of Justice, Karen. Okay. Now, if you believe yourself to be innocent of these accusations... Galing din magtanong si Karen Davila, di ba? Tuloy. Why not just give your side to the ICC? Well, number one, that will be a decision on our part. And of course, we have our counsels also kung ano talaga ang magandang gawin dito, no? And we all know that this is already an ongoing matter with the Congress, Karen. Kita mo, tama ako. Diba? Diba sabi ko, baka ito ituturo nito na anong pakialam nyo rito iniimbestigahan na nga kami dito sa Kongreso. Wala kayong pakialam dito, may umaandar ang batas namin, di ba? Yun sinasabi ni Albayalde, ongoing na investigasyon sa Kongreso, di ba? Tuloy mo, General. The Committee on Human Rights is conducting the hearing on this alleged EJ case. So there's nothing more to say to the ICC, Karen. Do you believe our courts are working? Bakit there's nothing more to say to the ICC? Pero sabi ng Kongreso, pwedeng gamitin daw itong nangyayaring investigasyon sa kanilang pag-iimbestiga.
itong nangyayaring investigasyon ngayon sa Kongreso, pwedeng magamit ng ICC sa kanilang pag-iimbestiga. Maganda ho mga tanong ni Karen Davila As it should Yes. when it comes to the drug war. Yes, of course, Karen. In fact, even during the time of former President Duterte, the courts are already working. Remember that we filed cases against our erring policemen then during the drug war. And if you remember the famous or the Ian case where I removed the whole 1,000 Caloocan police, relieved the whole 1,000 police in Caloocan after that. Yung Ian case na ho yun, talagang kumbaga sa ano, no? Corner na ho sila ron. Natutukan ko rin ho yun. Wala nang magagawa talaga siya kung hindi kastiguhin daw yung pulis, kastiguhin. Dahil talagang garapal yung nangyari ho doon sa Ian de los Santos na yun, no? Napagkamalan ho yun. Grabe ho inabot nun. Kaya ito yung sinapagmamalaki ni Albayalde na gumagana ika ang hustisya. Ian de los Santos yung sinasabi mo 20,000 yung napatay niya sa EJK na yan. Tuloy. That incident. And we filed cases of murder against those involved. I think four of them, and they are still in jail now. They were convicted, Karen. So our justice system is perfectly working here in our country. But then records show Bigat, perfectly working here in our country, no? Tibay talaga, no? Kita na nga na pagdating sa mga skibuloy nga, di mahuli-huli, perfectly working. that from 2016 to 2022, there have only been 3 convictions. Only 3 convictions from the drug war, coming so far from only 5 drug war deaths, right? So there are only 3 convictions as of now. That's from former Secretary. Puta, 3 conviction lang, no? Hanggang sa mga ngayon, 30,000 yung napatay, Pero sabi ni Albayalde, ang justice system daw sa Pilipinas ay perfectly working. Tuloy mo. Laila de Lima. So it doesn't match as the courts are working as efficiently as it should, considering that the numbers from the drug war are in the thousands. Some have quoted 20,000 even. Ang tanong dito is, what makes you say that the ICC shouldn't have a better hand at actually giving out justice when it comes to the victims of the drug war? It's because these cases are still in court, Karen. More than, I think, what we're trying to show is the conviction. We're not trying to tell, we have to tell the people the number of cases still filed in court and ongoing. So, marami pa pong kaso dito na ongoing sa korte, Karen. And we're still waiting for the decision of the court. And as of this time, as I said earlier, the hearing on alleged extrajudicial killings that transpired during the Duterte administration is ongoing. No, nandiyan po sa Congress yan, and we have several hearings already. All right. Now, let's talk about your time as PNP chief. How would you describe your role? Tama na ho yan. No, mga friend. Ito lang, no. Kung wala kang kasalanan, bakit hindi ka kakausapin ka lang naman ng ICC, di ka na-aarestuhin, di ba? Tatanungin ka lang Ini-interviewin ka nga lang ba't ayaw mo? Kailangan mo pa ng kailangan may DOJ, ang Department of Justice, kung payag silang mag-interview ko. Kung hindi, di ayoko Wala kang kasalanan Mga friend, kayo ba? Kung wala kayong kasalanan, anong ikatatakot ninyong magpa-interview? Maski na sino, Ponce Pilato, haharap ako. Wala akong kasalanan Sinasabit niyo pangalan ko lilinisin ko Hindi marami akong rason na. Harap ako, pero kailangan may go signal ng Department of Justice na may pag-uutos ng Department of Justice na humarap ako. Pero kung hindi pag-uutos sa Department of Justice na humarap ako, ayoko
Meron bang ganun? Ang galing si Karen Davila di ba? Kung wala ka naman kasalanan, ba't ang dami pang, parang ganun ang ibig sabihin ni Karen di ba? At marami ka pang kondisyon. Di ba mga boss? Yun nga, sinabi ni Karen Davila, sinasabi to si Albayalde na perfectly working daw yung justice system din sa Pilipinas. Tatatlo lang ang conviction. Sabi nga ni, as of now, magmula nung libo-libo na ikay na nga namatay. Di ba? Tama ako, di ba? Nagtataka nga ako, bigla nagkaroon ng investigasyon dito sa Duterte drug war na to di ba? Yun, ang sinasangka ni Albayalde. Ano sasabihin ko pa sa ICC, nag-iimbestiga na nga rito. Di ba? Iniimbestiga yung Duterte drug war. Wala naman si Duterte, wala naman si Bato, wala naman pupunta. Si Albayalde pumunta. Di ba? Dito pa isa. Yun lang ako sa akin mga friend. Kung walang kasalanan, anong natatakot mo? Ba't may marami ka pang kondisyon? Maski pa ba kung sinong i-interview? Sinasabit yung pangalan mo sa drug war ni Duterte dahil ikaw nga ang chief di ba chief? Ba't may if ka pa? Kung hindi ka pag-uutos ng Department of Justice, ayoko. No. Sabi niya, di ba? Parang may takot ka. Pag may takot kang humarap sa tanong ng mga may kasalanan ka. Di ba? Takot mo kung wala kang kasalanan. Ganun lang kasimple naman di ba mga friend? Wala kang kasalanan. Maski sinong korte, harapin ko. Kuha ko abogado. Yun nga ang iba dyan Hanggang ngayon, tad na ng warrant of arrest Eto, di tayo. Bigay tayo reaction dito kay Mike Abe. Poster. Nagpakalat na raw ng poster poster ni Kibuloy. Pinakalat na sa Davao, PNP at NBI. Dapat tulungan. Tuloy natin. Kibuloy at kanyang kasamahan, ang Regional Director ng Philippine National Police Region 11, Davao Region. Ibig sabihin yan, sa katauhan po ni Brigadier General Nicolas Torre II. Regional Director pala yung gusto sampalin ni Baste. Regional Director. Brigadier General. Yung kakamali II dyan. Pakinggan po ninyo itong report na ito. Sige. Ang nakakuha po ng balitang ito ay ang UNTV, isa sa mga lehitimong mamamahayag o network dito sa ating bansa. Several wanted posters of religious group leader Apollo Kibuloy, Jacqueline Roy, Crescenti Canada, Ingrid Canada, and Silva Simonias can now be seen in Davao. Posted in the poster is a picture of Kibuloy and his 4 co-accused with a description that they are wanted. According nila sa mga instructions, I ordered that it be nagpa-print na kami ng 200 piraso Kaya makita nyo sa iba-ibang parts ng 200 poster pala ni Kibuloy saka ng mga kasabwat niya ang ipinakakalat nitong si Brigadier General Tuloy. Davao City and elsewhere in the Philippines. Pinapopost ko na rin sa aming website so that it will be worldwide kasi these people has the ability to run away from the Philippine laws. Informants will receive 10 million pesos for the information leading to Kibuloy's arrest and 1 million each for the 4 others. The public is advised to contact their local police if they have any information regarding these individuals. According to Bureau 11 Regional Director Police Brigadier General Nicolas Torre III, he personally ordered the PNP to print and post the wanted posters. That's the least that I can do to support the effort to bring to justice Mr. Kibuloy and his cohorts. So, yun ang support na maibigay ko sa ating effort na malaman ng taong bayan dito sa Davao na mayroong reward sa kanya na 10 million. Baka hindi pa kasi alam ng... Palagi ko, General, tanga na lang hindi nakakaalam niya sa Davao na mayroong reward na 10 million. Matagal na yan 10 million tapos 1 million doon sa mga kasama niya. Napakatagal na yan. Baka yung hindi na nakakaalam dyan, yung walang cellphone, tsaka yung mga nando sa bundok. Pero yung mga alam na yan, General. Tuloy.
ng ibang mga tao eh. Kailangan din natin kasi talagang ipaalam sa mga tao na may warrant. So, the warrant should be served. The ends of justice should be met. Tory also confirms that the 1 million pesos reward money for Pauline Canada has been received by the informant who provided her location. The PNP continues to search for Kibuloy. Ito ay isang legal na utos ng korte. Okay? There's always, walang question din dapat sa warrant of arrest na yan eh. Anong gusto nila? Rule of law kaya ang gusto nila. The rule of law says, ito may warrant, may utos sa isang judge. Dalhin nyo sa akin ang tao na to. Yeah. Kibuloy is facing charges of child and sexual. Alam mo, General, totoo lang. Tinuturo na nga ni Digong kung nasaan yan eh. Nandun ka sa Tamayong. Doon siya komportable. Mga boss, ano ba? Kung ganun, General, paano kung may nagturo sa'yo na nandun doon si Kibuloy sa kanyang prayer mountain? Ano ang gagawin mo? Dahil interesado sa sinasabi mo 10 milyon. Pero may nagtuturo na nga eh. Hindi ka pa ba naniniwala kay Digong, General? Sinabi na niya na nandun ka sa Tamayong. Ba't hindi niyo pa raidin? Hindi niyo pa puntahan? Kagaya nung nangyari sa bahay ni Harry Roque. Dito sa nani-raid. Kalimutan ko yung bahay ito Yung, di ba, yung bahay ni Harry Roque doon sa Pine Woods, no? Ni-raid. May nakapagsabi lang na may nagtatago doon na wanted, di ba? Pinuntahan nila, ni-raid, Pero wala silang search warrant, kaya hindi sila nakapasok, hindi sila nakapag-search. Pero yun, nahuli nila yung mga fugitive doon. Di ba, mga boss? Ganon din yung mga nangyayari doon sa mga pogo. Pinapasok dahil may mga nakapag-informa na may mga ganitong nangyayari, di ba? Bakit hindi na magawa sa Davao? Si Digong na nagsasabi na nandun si Kibuloy sa Tamayong. Hindi naman, saan ba pupunta yun? Sabi, di ba? Tsaka yun, parati nga sinasabi pa ni Digong na makain pa nga kami sa restaurant, hindi mo kami, hindi mo kayo pinapakialaman dito sa Davao. Parang kanila nga talaga Davao, di ba? Ganun lang. Tsaka yun nga, paulit-ulit ng mga boss. Kung wala kang kasalanan, wala na maraming if, di ba? Sino? Papa-interview ka lang naman. Sige lang. Kasi mabigat ho kasi yung Albayalde eh. Siya ang head ng kapulisan eh. Di ba? Parang si Digong ang Chief of Armed Forces of the Philippines. Di ba? Order ni Digong, double barrel, o kung ano-anong order ni Digong, sino nag-i-implement? Sila Bato, di ba? Kaya nga sabit-sabit eh. Si Bato, si Albayalde, meron pang mga iba eh. Di ba? 5 ho yan eh. Di ba? Yun naman ang ginawa nito si General na pagsasabit ng poster, ewan ko. Pero alam mo, parang nangangasar siya, mga pre na mga wanted poster na Kibuloy sa Davao. 200 daw ho yun eh. Ayaw. General, si Digong na ang informant mo mismo. Sinasabi ni Digong nandun sa Tamayong. Tsaka ang laki ng intelligence pan para gamitin mo lang dyan sa poster, no? Hindi, mahuhuli mo ba si Kibuloy sa poster? Kumakain nga lang daw sila dalawa ni Digong sa restaurant eh, General. Kaya po. Ewan. Samantalang pagkapogo, PAOK, tapos ano pa isa, CIDG, kapulisan, talagang joint forces sila eh, di ba? Bakit hindi magawa sa bagay na ginawa na pala, no? Sa Davao, sila pa binomba ng tubig ng bumbero, no?
andito na raw ang ano may blue notice na raw tong mga akusado sa ICC. O, di ba? Yan ang usapan kanina eh. Oo. Kaya, tignan natin kung anong mangyayari. Mga friend. Pero sa akin malamang, sa alamang, ibibigay ni Bongbong Marcos yan. Oo. Sinasabi lang niya, hindi. Pero iba yung kanyang gagawin. Oo. Diba? Ganun lang ho yan. Kasyungahan na talaga yan pag di mo binigay yan eh. Oo, diba? Sa mga ginawa sa'yo, paulit-ulit. Mag-collab na po tayo mga friend. AJ Reyes, shout out. Ako yan, puntahan ko yan. Ako yan, puntahan ko yan. General ako, binastos mo ako, puntahan kita. Sabihin ko sa'yo, sakay, sampalin mo ako, barilin ko agad siya. Kasama ko mga bata ko, patay ka sa akin bata. O, diba, AJ Reyes? Ako rin yun din ang gagawin ko. Wala na. Basta baka patanggal mo yung mga poster Hindi yata nagsabi sa'yo na maglalagay ng poster na wanted si Kibuloy. Di patanggal mo. O, ikaw mayor di ba? Kailangan sasabihin pa sa'yo lahat ang gagawin, di ba? O, di ba? Yun ang gusto mong mangyari. Ang mga bago gumalaw ang sasabihin sa'yo. O, di ba? Tanggalin mo yung mga poster. Tingnan natin kung sino matigas, di ba? Para kasi sinampal niyan, basta kala mo, di ba? Mayor ka, tigasin ka dyan Tapos gaganyanin, best friend pa ng tatay mo si Kibulog, tapos gagawin din yan. Parang, di ba? Estrelita Hero, shout out. Good evening po, Sir Roque, watch up. Keep on staying safe and healthy po with your family. Ikaw rin, Estrelita Heroes. Estrelita Heroes ulit. Bago ka manampal, baste, magpa-drug test ka muna. Gunggong, visit ka. Estrelita Heroes ulit. Baste, digong nyo the second. Oh my goodness. Pero ano ba klase mga politiko ito na iboboto nyo? Anak ng putik ko. Ewan ko sa inyo. Good evening po, Karox at Rocky Warriors. God bless us all. God bless Perdel San Juan. Estrelita Heroes ulit. Roqueta, Pinocchio yan. Let's see the next hearing with Senator Ontiveros. Popcorn ito. Estrelita Heroes. Kilala mo si Rain Ityu? Nandiyan siya sa Japan Anak-anakan ko din yun Oo. Teacher yata siya, English teacher siya. Oo. Tagal nang di Dati nagkakausap pa kami nun Maganda yon, tsaka magandang boses noon, mabait. Si Rain Ityu. Parang Ityu ganun, Rain Ityu. Asawa yata siya hapon Estrelita Heroes. Mukhang hapon din asawa nito, Heroes Estrelita. Federico Mandak, shout out. Kaya ganyan mga ugali ng mga Duterte dahil walang pumapatol. Manang-mana sa ama, matapang sa sariling teritoryo. Nasanay silang sunod-sunuran lang sa kanilang gusto kahit sino ka pa. Kahit presidente ka pa, dapat may pumapatol sa mga taong ganito. May hangganan din ang lahat. Lapit na, Federico. Andyan na yung alas ni Bongbong. Kalat ni Baya, shout out. The one and only Philippine pandemic hero, wala na yun. Shout out, Brother Eliasisio. Jeff Ramos nak, shout out Pastor Jun Lagon, shout out. Kalat ni Baya ulit shout out, Miss Akira Milus. May you have a bright day ahead. Ingat at magpakabait ka palagi. Shout out Akira. Alulalia, shout out Dapat suspindihin na si Baste. Ayun. Feeling nasa power pa din sila. Wala na siya sa tamang pag-iisip.
at mapanganib na tao. Good day, Sir Rox, at sa mga ka-warriors. God bless. Sang-ayon ako sa'yo. Dapat sana, di ba? Wala na eh. Wala na sinasanto. General, regional director, sasampalin. O ako doon sa director, madali naman gumawa eh. May nakapagsabi sa amin eh. Gagawin ang ginawa doon sa bahay ni Harry Roque, doon sa Pine News ba yun? May nakapag-tip daw na meron, nandun daw yung fugitive. Pinasok. Nahuli yung ano doon, mga nahuling mga wanted doon, di ba? Dito hindi na. Dapat dito, search warrant na kay Kibulog. Kahina naman itong Marcos administration na to. Nung panahon ni Digong, nakita mo naman yung mga mayor, pagka pinasok yung bahay nila, madaling araw, patay eh. Paruhinog ba yun? Di ba? Kahina. Di ba? Dapat ganun. Mayor pa yun ha. Eto, Kibulog lang, peking pastor, hindi niya mahuli. Impluensya. May impluensya lang naman si Kibulog, kay Digong eh. Wala naman na iba. Diba? Ted, shout out Ted Abusado talaga itong mga Duterte. Trabaho ng iba, pinakikialaman. Kung gustong makialam ni Baste sa trabaho ng pulis, hindi magpulis siya. Pinakikita ng mga ito kung gaano sila kabastos. Mga taong ganito dapat hindi humahawak ng kahit anong pwesto sa gobyerno. Bagay lang sa kanila maging miyembro ng sindikato, mga salitang kabalbalan ang nalalaman. Wisit. Makita ulo ni Ted. Ted ulit Sasampalin ni Baste, Brigadier General ng Pilipinas, iba rin naman ang pakiramdam ng isang bangaw na nakadapo sa ibabaw ng kalabaw. Kala niya, napakataas niya para salpukin ang isang general. Kahit anong oras gugustuhin niya. Baste, manalamin ka, bangaw ka lang kumpara sa General Torres. General Torres, hampasin mo na ang bangaw na yan para mapisa. Ingat lang na di ka mapatalsik. Hindi ka matalsikan ng katas. Ang baho niyan. Mainit talaga ulo ni Ted. Alberto Olaer, shout out Paroke, ang mga Duterte, kahit na isang daang tao ang mapatay nila, sila pa ang kawawa. Sana matuluyan silang maging kawawa ang mga Duterte, Karoke. Pag maligaw itong si Digong Duterte sa impyerno, baka pagmumurahin ang mga demonyo sa impyerno. Bakit nilagay nyo ako dito? Sobrang init. Tumawag kayo ng bumbero para patayin ang apoy sa impyerno, Karoke. Friend Shervin Sapeda, shout out. Christy Ansen, July 7, Alcantara, shout out mga friend. Friend Amy Bingson, Dolor Garcia, shout out din dyan sa Italy. Eman Escalona, nak, shout out Sabi ni Tia Deli, Sir Rox, tayo po muna ay mag-shout out sa kapatid nating si Sister Grace. Wala pa, nasa ilalim pa rin ng demonyo. Bago po tayo makakalimutan, shout out sa iyo, Sister Grace. Di ka naman nawawagid sa aming isipan. Kami umaasa na sana iyo ay pagbigyan sa iyong kapatid. Maawa ka naman. Dami mong pera at ari-arian, bakit di mo i-share? Swapa nga, friend. Grace Chingsay, ayip ka talaga, tignan mo. Gago talaga itong, may vlog ako dyan, Tia Delica, tignan mo. Talagang baliw yung kapatid ng hipag ko. Kapatid ng hipag ko, kapatid ng asawa ko, totoo. Na nararapat lang bilang kapamilya ay may karapatan, huwag mong suluhin at huwag iparamdam respeto sa kapatid, sa mga magulang. Huwag magpakamataas dahil sa iyong yaman. Tadhana'y malupit, pagka may dumaan, huli na ang lahat at magsisi ka man, kaya pakiusap at maari lang sa nalalapit na hearing na naman, maging maayos na para sa magulang. Huwag mo nang suluhin, sila ay hatian sa batas ng Diyos, maging sa tao man, ating kapatid. Tama ang dapat lang. Di ba? Ay nako, Friend Shervin.
isa ka sa utang na loob ko. Diyan sa hayop nag-listing sa'yo na yan. Oh, kung hindi dahil sa walang yan, wala ako sa vlogging. Hindi tayo magkakakilala. Tayo pala, mga friend. Hindi tayo magkakakilala. Hindi ito ang mundo ko. Hindi po ako marunong nito. Ang gamit ko lang cellphone, Nokia. Dahil tawag lang eh. Tawag sa text lang ako eh. Oo, hindi po ito. Pero, God moves in a very mysterious way. Diba, friend? Raul Villanada, shout out. Greetings, Kuya Rox, sa inyong may bahay. God bless sa inyo. God bless, Raul. Librado Ludovico, shout out. Sara Jim Potpot, Botangera, Baste, Botangero. Ano ba yan? Mga opisyal ng bayan, talagang mga bastos, pwe. Ay, naku. Friend Shervin ulit, Sir Rox. Dumako naman po tayo sa usaping sipsipan. Bakit? Teka. Sino ang topic dyan? Kung isahin atin pong listahan, kahit buong libro, di po kakasya dyan, ha? Sa dami po nila, totoo, na puro kawatan, di lang sa sipsipan, sila ay number 1. Kaya nga tingnan mo, malaking mansyon, magagarang sasakyan, sinong di bibilib? Lahat nagyamanan. Totoo, ha? Tignan mo si, Ate Adelica, itong si Lito Lapid, pasirko-sirko lang to eh. Ngayon, ang daming mansyon. Wala namang ginagawa kung hindi, doon. Kumite di silensyo nga eh, di ba? Bihira ako, kala ko. Ay. Putik yan. Walang awa itong mga hype na ito sa taong bayan eh. Oh. Kung yung mga sinesweldo nyo, pinamimigay nyo na lang sa mga mahihirap. Perang umaapaw, wala nang paglagyan, umikot sa paligid, kahit saan daan. Madaming pulubi na nasa lansangan. Totoo yan. Kahabag-habag nilang kalagayan, kapirasong karton, kanilang tulugan. Naku, friend, nung napunta ako ng Manila, wala nang karton. Talagang diretso na. Oo. Kung maglalakad ka nga na ikaw ay nakainom, pag ikaw ay nadapa, tatama ka sa bangketa. Kasalanan naman nila, di ba? Kasalanan nila. Hindi sila marunong magsikap sa buhay. Di ba? Hindi po pwedeng puro dasal. Di ba, mga friend? Nasa Diyos ang awa eh. Nasa tao ang gawa. Ating politiko, puro mayayaman. Kahit konting awa, sila'y di matapunan. Kabag-habag, lugmok, nalipunan. Na di na makaahon, dusat kahirapan. Akin pong tanong, bakit laging ganyan? May pag-asa pa ba, ating kababayan? Tia Deli, mahirap yung tanong mo. Kaya ang sagot ko sa iyo ay no comment. Okay natin. Meron po ang sagot dapat pag-isipan. Mga tiwali po na nasa luklukan. Huwag nang iboto pa at muling pagbigyan. Problema po natin, paulit-ulit lang. Kailan matututo? Kailan wawakasan? Ating pong konsensya, pati karapatan. May perang kapalit, ating kahinaan. Palaging ending po ang pagsisisihan. Yan po ang resulta ng puro sipsipan. Ang mga balimbing kasama din po dyan. Kaya dapat lang talaga ating saluduhan, pagpunat, pagbatikos ng ating si Sir Christian. Tulad po ng iba, siya ay may karapatan lumaban sa tama at naninindigan ito sa mga sipsip at mga kawatan. Tunay pong panira, anay po ng bayan. Pag di po natuto, mga taong bayan, gera po at gutom at ng kahirapan. Sa inyong mga kamay, ang kinabukasan dapat pag-isipan ating kabataan. Totoo yan, Tia Deli. Ay nako. Raul Villanada ulit. Kilala ko yan si General Torre. Kung
kung Vice Mayor Sunny Belmonte, sinagot niya. Kung Vice Mayor Sunny Belmonte, sinagot niyan. At isang Napolcom OIC. Kaya, kaya niyan si Baste. Talagang kaya niya eh. So, diba? Michelle Edwin, shout out my friend. Busy ka na naman siguro. Roll bill na daw ulit. Parang sagot sa kanya ni Torre, sige, subukan mo. Yun, di ba? Tsaka yan na nga. Tinapalan yung Davao ng 200 poster na wanted. Yung best friend nila ng tatay niya. Yung best friend ng pamilya nila, si Kibulog, di ba? David Allen Mendoza ulit. Pero mali. Try din mo na. Sabi na nga ni Digong, nandun niya sa Tamayong. Hindi ko ba naniniwala kay Digong? Kay Digong, best friend niya si Digong. Sumagot si David Ali Mendoza. Yun nga po, ang nais iparating ni General Torre kay Baste. Sige, subukan mo. At nang magkasubukan tayo, parang aman niya na rin yan na biglang bawi o kambyon sa huli. Totoo. Gusto yata ni Baste pag may dumating na bago ron sasaludo sa kanya di ba? Baliw talaga mga ewan ko. Kung titignan ko sila, ewan ko kayo, ako parang wala akong matino Lalo nung magpakalbo sila magkakapatid, nagpapakalbo Oo, di ba? Bukas pag-usapan natin si Senator Trillanes sa mga sinampang kaso, no? Parang gusto yata talagang makita ni Senator Trillanes yung tattoo ni Pulong sa likod, no? Na ayaw niya ipakita nung mga hearing sa Senado. Nasubaybayan ko rin yan Oo. Pero talagang matapang si Senator Trillanes, no? Oo, matapang. Yan ang dapat maraming bodyguard. Si Senator Trillanes. Pero matapang talaga. Oo. Elizabeth Iscare, shout out. Good evening, Sir Rox. Yan ay pinakikita kung gaano kagrapal ang mga ugali ng mga Duterte. Isipin nyo kung pagbantaan yung general, mas lalo siguro kung ordinaryo na tao. Totoo, kawawa talaga ang mga taga Davao. Dapat magising na ang mga taga diyan. Nasanay kasi sila na sila ang hari diyan. O di ba? Ugaling maton. O, totoo, Elizabeth Iscare ulit. Jane Labayna, shout out Sabi niya, Kata-kata talaga kung bakit di pa sila nasisipa dyan. Anong klaseng mayor ito? O dahil ba sa kinatatakutan sila dyan? Gusto niyan manduhan lahat ng kapulisan dyan. Kaya ganyan siya kagalit. At gusto niya sunod-sunuran sa kanya ang mga ito. Nakakatakot talaga ang lahi nila, Xerox. Kakaiba. Totoo, kakaiba talaga. Ha? Pero may gobyerno Hindi na sila ang gobyerno ngayon, di ba? David Allen Mendoza ulit. Karox, matapang lang po sa salita ang mga yan. Dutae pero oras na kumasaka na dyan, bahag din ang lawit buntot ng mga yan. O, diba? Naamon nga ni Carbonel Kawaldi, diba? Kalat niyo, good morning, Karoke. Labatibahin mo ng gusto, Sani. Huwag mong tantanan. Hello, Mama Bear. Okay lang si Mama, friend. O. Ted ulit Totoo yan, Karoke. Madaldal nga itong si Trump. Sa kadaldalan niya, di niya alam na ang sinasabi niya ay kontra na pala sa kanya. Nakakatawa. Kaya di katakatakang kahit sa pamangkin niyang si Fred Trump III, ang inendorso ay si Kamala Harris. Ganoon? Sabi pa ni Trump, lahat ng tao na gusto siyang ipakulong ay mga animal. At kahit anong klase ka pang Jew, kung Jewish ka at di mo siya ibinoto, ang tawag niya sa mga ito ay ulul. Kaya sabi naman ni Fred Trump III, ay atomic crazy si Donald Trump. Mukhang baliw nga rin ba? Tignan ko itsura Tanong, bakit kaya tumagal ito karaming pera pumapasok pa sa politika, no? Wala rin silang kasiyahan, no? Palagay niyo mga friend. Gaya si Donald Trump, dating
Bilyonaryo na yan eh. Di ba? Nung pumasok sa mundo ng politika. Oh. Sinasabi na nga, magalong buhay yan. Di ba? Buti nga, yung bumaril sa kanya asintado. Dahil pinadaplisan lang siya. Oh. Paano kung hindi asintado yun? Di sabog ang utak niya. Rodelia Alpilor, shout out. Wala na sir, malala na talaga itong pamilya Duterte na yan sir. Kasi unti-unti silang pinipilayan ng gobyerno at ng taong bayan. Kaya ganyan sila, di sila pinatatahimik ng konsensya nila. Salamat sir sa paglathala ng kapaliwanagan. Ingat po and God bless po. God bless Rodelia Alpilor. Alam mo, itong mga tao na to, palagi ko hindi na makakatulog to sa totoo lang. No? Shirley J. Sir, shout out. Naku po, ayan na naman, ang yabang na naman. Sige nga, gawin mo, baste. Tignan natin kung kaya mong gawin yang kay General Torre. Abangan natin yan, mga ka-warriors. So, puro daldal lang mga to, sa totoo lang. Sabi nga ni Kawaldi, takot Sabi nga rin ni di ba? Ni Senator Trillanes. Takot yan. Kaya lang matapang yan dahil yun nga sa bodyguard. Oo. Marilo Pabianak, shout out. Good morning po tayo sa mga ka-warriors. Kakaiba nga po talaga itong pamilya nito. Nasabing mga namumuno ng gobyerno pero wala sa puso ang paglilingkod. Nailagay na sa ulo ang pagiging abusado sa kapangyarihan. Kaya kahit gaano pa sila katagal nasa gobyerno, walang mapapala ang mga nasasakupan nila. God bless us po tayo sa mga ka-warriors. God bless Marilo Castro. Cassandra Daisy, shout out. Natatawa naman ako sa suggestion mo, Mr. Rox. Napuntahan ni General si Baste. Kababayan pala ni Toto Kausing si General, kaya pala matapang din. Ako, yun ang gagawin ko. Putik ka. Reynaldo Gonzales, shout out. Sampal takot yan. Dapat dagukan. Salitang takot lang. Sampal babae o bading na salita yan. Ang lalaki, di na nanampal, dagok o sapok. Madalas paggalit, diba? Anita Japon, shout out. Magandang gabi po Sir Roque. Wow, sa issue na ibinahagi mo sa aming mga viewers mo po, stay safe po and to your loving wife and family. At sa mga viewers na katulad ko po, God bless po tayong lahat. God bless, Anita. Anita ulit Napaka sobrang yabang yang Basti Duterte shit. Akala mo hari na siya ng mundo. Kabugo mo. Tumahimik ka, naturingan ka mayor, bastos ka. Hindi ka nababagay sa pwesto mo. Yun. Poging-pogi siya, di ba? Anita ulit, para siya si Digong nyo, matapang sa bibig, pero kapag hinamo naman, duwag yan ang mga Duterte shit, pamilya. Oo. Mission accomplished mga friend, mga boss. Hanggang bukas po muli. God bless po. Magbigay ko kayo ng reaction din nyo dito kay Albayalde, no? Para sa akin, yung reaction ko dyan, kung wala kang kasalanan, wala nang marami pang sat-sat, harapin mo kung sino magtatanong sa'yo, di ba? Hindi yung may if pa. Magandang gabi po mga boss. God bless. Dasal.